Ayun. So, good evening sa inyo guys. Ngayon po ay January 8, 2026, Thursday at maganda ulit yung galaw ng index natin pero yung pinaka candle ng index natin nag-Dow G. So, medyo pagod na siya kasi bumalik na naman dito sa oversold condition yung market natin kaninang umaga. Yung first half, umabot tayo ng more than 1% kanina pero pagdating ng second half, so unti-unti na siyang nag-profit taking na kasi bumagsak si BDO, si Jollibee, si Meralco. So yan yung mga umatak ng mga stocks natin. Pero good vibes pa rin kasi marami pa rin namang pumitik yung mga nasa listahan natin. Karamihan is pumitik maliban dito kay nickel. So meron pa rin naman tayong maliit na net foreign buy na 47.55 million. Ayan. So hopefully hindi pa pagod yan. So 6,000 Friday nga pala bukas, no? 6,320.67. Maraming TTP. Bukas yung mga tama sa mga galawan ng markets natin. So sa mga trending stocks, mga mining stocks pa rin yung nakalagay dito pero wala naman masyadong move kaya hindi ko na nilagay. Nandun tayo sa mga yung mga fast movers na stocks natin nanguna si Tech. Okay. So sa global market, nag-drop sila, European stocks drop and then majority din po ng Asian stocks is nag-drop din po yung kanilang mga prices. So, pullback day. Pati yung alaga natin sa crypto, ayan, 90K ulit. So, bumalik sa 90K si Bitcoin. So, mukhang may pullback talaga mamaya kasi umakit na, mix tayo kagabi sa US market. Pero ngayon, medyo pa-drop yung kanilang sentiment. Hopefully hindi tayo hatakin kasi nga nag-Dow G yung candle natin. Pag tinignan mo pala yung 5-minute chart ng index natin, may oras na bumubomba yung mga foreigners. Okay? So silipin natin 'yan. So balik tayo dito sa index. So nauna sa lista natin kasi nag-breakout, 'di ba? Sabi natin, hanap-hanap lang tayo ng mga pa-breakout na stocks. So nag-breakout si Certec 8.82%. Ayan. Pero anyway, galawang penny kasi yung karamihan ngayon. So meron siyang 5.41K net foreign buy. Si SSI nag-up ng 6.27%. Meron siyang, wala masyadong foreigners 76K net foreign sell. Tapos si AGI natin nag-up ng, ito nakabalik, 4.86%. 7.66 million net foreign buy, malit lang. Tapos si ICT, ito yung humila sa market natin. Nag-up siya ng 4.24%. Gusto mong breakout din. IMI, diretso pa rin, 4.22%, 1.37 million at foreign sell. And then si nickel, ito nag-drop. Malamang yung global prices nag-drop din. Negative 4.41%. Meron siyang 18.5 million net foreign buy. Okay? So, yun po yung ating mga pag-uusapan. Disclaimer ulit sa mga bago sa channel natin. As usual, yung ating review is for education purposes lamang po yan. So, huwag mong gagamitin ito as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po kung ano yung stocks yung gusto mong bilhin. And then follow mo lang po ako dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel as usual para updated ka sa mga reviews natin. Subscribe ka lang po or join ka dito sa trading community naman natin. Okay? So yung mga nakasubscribe, maraming salamat po. So ayan, nag-1K na. So gumanda na kasi yung galaw ng market. Company reviews, mga sample trades. So double check mo na lang kung nag-aaral ka. Basic indicators, technical analysis. Maalala ko si si To Trade Asia. Hindi ko mahanap yung email niya eh. So pinabayaan ko na lang yung port muna natin doon. Nag-message na rin ako sa mukhang mabagal sa Facebook eh. Mag-email na lang ulit ako sa kanila. Hindi ko na-receive yung reset password. I-check nyo na lang baka nasa spam nyo daw, December 29. Pero wala akong nakita sa akin. Fundamentals, yung mga risk management, PSE, stock market studies, basic learning sa market. And then follow po ako dito sa ating Palaboy Trader Crypto to para sa mga cryptos natin, hindi makawala sa 90K si crypto natin. Sa social media, Facebook account na Palaboy Trader para updated ka sa mga posts or dito sa Facebook page, bodega pick yung mga articles natin sa local market. So, saka ko na lang i-upload to pag medyo full-time na tayo sa malapit na. Malapit na tayo full-time sa vlogging. And tapos sa Twitter, ano ba yung mga posts natin dito kanina? First up yan eh.
Okay, so tingnan na lang natin muna yung pinaka-summary ng markets natin. So based dito sa galawan ng markets natin, AGI nga siya ngayong humila na market natin paakyat, so 4.86%. Pero si ICT mabigat din kasi ito eh, 4.24%. Ang lalaki pala mga big caps, so Aboitiz Equity 4%, AC 2%, Converge 1.7, PLDT 1.27, may mga banks din no, makiat din. Si BPI lang 1.26. Yung bumagsak si BDO, ayan, profit taking, minus 4.76%. Malakas si Jollibee, no? Kahit 2027 pa yung ano yan, listing niya. Negative 1.7 lang siya. SM, negative 1.5%. Okay, bago mag first half ng market, malakas tayo eh, more than 1% kanina yan. So, ang daming blue chips dito. Hindi ko napansin si LTG ah. Tapos si Jollibee yung nagde-drop sa BDO pa rin nung first half ng market natin. Bago yung pre-close, malakas tayo ng pre-close ng market oh. So BDO Jollibee pa rin yung nagde-drop. Okay. Pero maraming blue chips, maraming blue chips na nagberde ngayon no. So blue chips day at saka penny stocks day for today. C plus ay gumalaw. Okay, so yung mga galaw natin, ito yung pinaka-summary ng market natin. So based dito, nag-drop si mining stocks nga. Gawa siguro ni Nickel. So services ang umakyat, ICT at saka Jollibee, no? 2.96%. Okay, finance, nag-drop din siya ng negative 1.15%. So 56 million lang. O ba't kay invest sa 47 million net foreign buy. Anyway, mining, ano ba to? Kahapon to, nickel jump 6%. Jobless rate drops to 4.4% in November. Okay, so maraming nagkaroon ng trabaho. Ayala Corporation, PCC cleared Ayala's joint venture, removing regulatory overhang, execution, and margin delivery. Now key. So, Ayala Logistics, kanino yan? Kay AC. Ayan. So, share buyback, MEG, BRN, at saka si Fruit. Jollibee, so the plan, spin-off, and listing reflects the continued development of Jollibee's portfolio. Okay? 2027. Ito yung bagong first up. ACN signed a corporate RE deal with Schneider Electric. So, isang araw pa to. GMA. Okay. Gumagalaw ba si GMA? Nasa baba din siya, di ba? ABS event. Malakas si ABS eh. So, cap off 2025 with robust Q4 stock rally. Okay. Ayala Corporation. So, ito na yun. Joint venture. Okay. Kay ito, Holdings. PXP. Paparamdam. And its partners have secured approval to continue production of the Galloc oil fields. Meralco and NGCP urge stricter grid integration. Tapos, property outlook. Ano ba? Divergent recovery across segments. Okay? So, konti lang naman yung na-post ko for today. So, kahapon, mix. Pero pa-drop na nga rin sila. No? Okay. Mga magda-drop mamaya dito sa global markets natin. Okay? So patalasas ulit yung ating Patreon channel po, yung sumali sa mga sa trading group natin. So double check mo na lang po yung mga nilagay natin na requirements naman dyan. Hopefully makatulong sa yung ating Patreon channel. Okay? So check natin yung galawan ng index. Na Doji tayo, tapos Friday bukas. No? Hopefully hanggang dito lang tayo sa flag formation. Tingnan natin kung bubumbay ng mga foreigners. So may support naman tayo dito sa sa 6,200. Pero yung pinaka-trend natin parang nasagad na nga siya, no. Ayan, no, ito yung pinaka-trend natin. Ayun, sakto lang nag-resist yung yung index natin. Hopefully meron pa. Malay mo. Kasi pag binomba naman ng foreigners yung volume niya, pwede pa siyang mag-breakout. Pero mukhang sagad na, no. Okay. Baka may pullback tayo bukas ha. So 6,320, 0.45% and 47 million net foreign buy. Pero picture-wise, malakas siya kasi uptrend yung indicators ng RSI tsaka MACD formation ng index natin. Okay? So tingnan natin yung mga movers. Marami sa kanila penny stocks eh. Wala masyadong volume mo. Ito si Jerry nag 11%. Ayan, breakout.
Ang dami mga pinipitik. Tapos, yung may volume na lang, hanapin ko. Si Certec, ayan. So, nag-breakout. Malinis. 8.82%. Laki ng volume, oh. Parang dito, oh. Okay. Tapos, si SSI, 6%. Ayun, oh. Nag-close the gap pala. CHP, nabuhay ulit. 5.5. Ayan, oh. Yung mga nasa ilalim. Sino ba yung mga nandyan? Oldie. Yung mga Villar stocks, eh. Mary Mart, nasa ilalim, eh. Fruit. Tapos si AGI, ayun, nag-bounce. 4.86. BLL, ito, lakas pa rin, no? Ayun, no? 4.65%. ICT, ito yung umila. Pa-breakout o nag-breakout. 615 na siya. IMI, ito yung malakas, oh. So, breakout din. Parabolic. RSI 79, no? 4.22. Apollo, ayan, nabuhay sa Apollo. 3.57 pa-recover. ABA, ayan, continuous na kaya ito bukas. Si ABA natin, 3.17%. And lastly, si Oldie, ayan, speaking, 2.86%. Okay, ganda rin ng ano niya. Setup, oh, may volume. Ayan, hanap pa tayo ng mga ganyan. Kasi pinipitik ko eh, yung mga karamihan na stock. Siguro pag napagod na yun. Pero blue chips ngayon eh, for the week, di ba? Karamihan sa kanila blue chips yung gumalaw. So yung mga losers, yung may volume na lang hanapin ko ha. BDO minus 4% yung drop. Tapos si ABS-CBN, drop din pala si ABS. Oh. Kinain na niya yung gains niya. Minus 4%, nickel minus 4.4. Okay, may na yung ano, minings. Nag-drop pala si PXP. So 3.88% may balita kasi. Tapos si PHA minus, ayun, nag-breakdown, no? Minus 3.54. Robinson. Ayun, kinain yung ano, yung gain natin. Minus 2.63% and Merrimart. Ayan, bagsak pala si ano, si Merrimart na untog sa malapit sa MA 100. Okay, so yun po yung mga galawan natin. Click natin yan. And then, pag-usapan natin yung ating global stocks. So ngayon, pa-drop yung index, oh, mapula. So S&P futures minus 0.18, Dow futures minus 0.98, and Nasdaq futures minus 0.23%. Okay, pa-drop yung ano, global market, Europe drop, and Asian stocks, majority is pullback din. So, pullback yung karamihan. Tapos dito sa crypto, pullback na rin. Ayan, lalakas ng drop. Oh. Dapat pala, TP na kahapon, no? 137 yung sol kahapon, eh. 134 ulit. So, Bitcoin, 90K. Si Ethereum, 3.1K. Ang lakas ng drop ni ano, XRP. Minus 7%. Okay, mukhang pullback nga. Daming pullback. So, puro drop, karamihan ng mga galawan. So, and then, quick review dito sa mga trending stocks. Okay, so nahin natin si Certec at umarangkada. So mukhang penny stocks plus blue chips yung ano, yung pattern na market natin. Ganyan pa rin ba kaya bukas? Ayan, breakout tayo sa ano sa solid candle nilang ilagay natin siya sa banda diyan, and then yung pinaka next na resistance is 0.844. So medyo mataas yung ano, pwede niyang galawan kapag natuloy na mag-retest ulit sa kanyang pinaka next na resistance. So medyo maganda rin yung volume niya. Oh. Medyo nag-spike siya dito and mukhang yung gusto niyang gayahin itong spike until dito sa peak natin na to sa 0.844 last time. So yung RSI niya, overbought na nga lang. Watch out lang para hindi bukas. So yung ating RSI, maganda yung trend. Yung MACD, okay siya. And then yung price action natin, goods din yung move niya. So kung i-clone ko to, lalagay ko siya dito. So ito yung pinaka-trend na pwede nating sundan as of now para dito kay Certec. So hopefully mabot siya dito ulit. Taas yan pag ano, gano'ng kalaki yung upside niya pag natuloy yan. Maabot siya ng mga 13%, no? So tingnan natin kung matuloy yan. Until next week. So nag-close si Certec 0.74, 8.82% up and 5.41K net foreign buy. Okay? So dalawang penny stocks. Next, another small cap, SSI. Ang daming gumagalaw. Okay, breakout din. Pangalawang araw na breakout. Lalakas ng sipa ng mga to. No? So, 10% yung from the last 2 days. So, nag-close the gap na tayo. Mount kaya to.
Ito yung pinakamalapit na ano niya, resistance nasa 3. Ayan. Tapos yung pinaka-support dito sa may breakout, 2.7. Kaya lang, overbought na rin. Ayan. Laki ng volume niya. 21 million, no? O, bigla na buhay ito. So, may volume si ano, SSI. Congrats na lang kung nakasakay ka. So, nag-up siya na 6.72%. Pero downtrend kasi yung pinaka-picture niya, no? Kung titignan mo siya. Pwedeng dito yung pinaka-next na ano, resistance area niya. Pero ako tumitingin lang ako dito sa ano, 2.7 at saka 3 pesos. Ayan, hopefully umabot dyan. So, meron siyang 76K net foreign sale. So, very unusual din yung ano, yung pinasok na volume. Next, AGI. Kala ko didiretso na sa ilalim siya ano eh. AGI natin, ayan, nag-bounce din. Kasi may mga papitik siya dito sa ano eh, 9. So, tignan natin kung matuloy yan. Mag-reverse. So, nag-ano na siya, oh, nag-bounce sa support. So, dito yung pinaka-next na resistance niya. Oh. Okay, malakas yung resistance niya, no? Binigla niya kasi ang daming trap dito sa area na to. Okay, hopefully mabot tayo dito sa 9.5 bago siya ano, mag-pullback na malakas ulit. Kasi may ugali din siya eh. Pag once nag-swing siya, yung next na galaw niya, puro downtrend. Kaya siguro nagkabuhusan dito. May ugali din siya na eh. Biglang mambuhos. Ito matagal na tong dividends na pa. Okay? So, hindi pa overbought. Nasa 68.7. Malapit na rin. Pero maganda nga yung itsura din ng kanyang pinaka-price action. Ayan, pataas lahat. MACD at saka RSI. So, nag-close siya. Mataas na rin yata ito, no? Okay, so nasa 20% na rin siya. So, nag-close 8.2 nga and up ng 4.86%, 7.66 million net foreign buy. Next, ICT. So, ito maganda yung trend niya. Oh. Panalo yung mga ano, long-term holders natin kay ICT. Oh. Diretso. May mga pullback pero bumabalik siya. Oh. Tsaka malakas na support talaga yung ano pala, MA100, no? Okay. So, ganyan, no? Diretso yung galaw. Tagal na. Since May pa. So, since May, kung medyo nakasakay ka dito, halos 50% up na rin siya. Ano, laki na yan. Si ICT, bukod sa ano siya yung malaking company, dire-diretso yung galaw. Bullish lahat ng ano, RSI natin. No? Ganda ng galaw. So, ito yung isa sa mga humihila sa foreigners na buying eh. Ayan, 370 million pero 47 million lang tayo, di ba? Net foreign buy. So, nag-close siya 615, up siya na 4.24%. Okay? Next. Ito si IMI, walang ano, walang preno, no? Diretso. Panalo din yung mga holders dito. Okay. Ayun, more than 50% up na siya, no? IMI, okay. Ayaw niya mauntog, dire-diretso yung galaw. So, ayan, kaya lang, overbought na rin, no? Nandito sa 4.7 pa eh. Tingnan natin kung umabot dyan bago siya magkaroon ng pullback. So, naging ganito na yung itsura niya. So, lalampasan pa niya yung previous na trend channel niya sa ganda ng galaw ni ni IMI. Okay, ano ba yung earnings niya ulit? Plus 1,000%. Ito yata yung mga yung mga bayad dun sa di ba pinagbebenta niya yung mga company niya sa China, sa Europe. So talagang siya, nag-i-streamline. Okay? So overbought masyado, 80% na. So watch out na lang doon sa mga bagong pasok. Nag-close 4.2, 4.22% up pero walang foreigners. 1.37 million net foreign buy. So lahat ng indicators natin nasa bullish side ng market. And then lastly, may pullback naman tayo pag-usapan, yung mga mining. Teka, bago tayo mag-ano dyan, tingnan natin yung gold. Nag-pullback na ba? Nag-pullback. Pero malakas pa rin yung trend niya eh. Silver. Tingnan natin. Okay, ito malakas yung pullback. 4%. Okay, so nag-pullback. Pullback day para sa mga natin, mga minero. So ito yung sinusundan niya na channel. Mukhang nasagad na. Ayan. So ito yung tinitignan ko ng channel sa kanya. Malaki. At sinagad niya yung pinakamataas niya. So, nag-resist siya. Sakto yung false breakout yung ginawa niya dito. Nag-resist dito sa around 4.3.
O 4.5. Ayan, nag-resist siya dito. Ito yung sinundan niya na resistance. Okay? Hopefully, hindi malakas yung pullback natin sa sa support. So, bumalik ulit sa under ng RSI below 70. Pero bullish yan. Tignan natin kung hanggang saan yung pullback and parabolic din pala yung yung price action ng ating MACD formation. Okay? So, nag-close siya 4.34, negative 4.41% drop, pero net foreign buy ng 18.5 million. Si nickel natin, mataas din ba yung ginalaw niya? 17%. Okay, so okay na rin, di ba? Kung trend trend following lang. Okay, so yun lang muna. Nagpo-pullback si PSE May tendency mag-pullback yung yung price, yung indicators natin, no. Anyway, worst case, hopefully bounce ulit malapit sa MA 100 kung meron ulit malakas na drop for tomorrow's trading. Kasi karamihan dito sa US, Europe, nagda-drop baka sundan natin yung galaw na yan. Okay po. So tingnan natin bukas. Hopefully maganda naman yung Friday close. Bago tayo mag-closing, please don't forget to subscribe dito sa ating Palab Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group guys kung gusto mong sumali. Tapos sa crypto ko to, follow mo na lang Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and Patreon sa mga gusto na guide sa nila po kayo sa group. Okay, so yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.